Hindi lang ang pag-aalboroto ng mayon ang problema ng Albay ngayon, may mga kumakalat kasi na AI-generated pictures ng bulkan na nakakaapekto sa kanilang turismo. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Legazpi City sa Albay. Paulo, ano nga ba yung epekto nitong mga peking litrato? Marahay na banggi, Piki, yan ay dahil nakatatanggap na ng mga kanselasyon ang iba't ibang tourism stakeholders dito sa lalawigan ng Albay matapos ngang kumalat ang mga AI-generated images ng estado ng Mayon Volcano. Naglipa na sa social media ang mga AI-generated na imahe ng Mayon. Sa mga kuhang na-compile ng Around Bicol Facebook page, kita ang tila matinding erupsyon sa mga larawan na para bang napakalakas ng pagputok ng bulkan. Pero sa pag-iikot ng news team sa Albay, hindi naman explosive eruption ang aming namataan, kundi ang effusive eruption na ilang araw na ring balot ng ulap. Ayon kay Albay Provincial Tourism Operations Officer Billy Balin, ligtas pa rin ang probinsya para sa mga turista sa kabila ng kasalukuyang alert level at hindi raw maganda ang naidulot ng pagkalat ng AI-generated images ng Mayon. Nakakakuha na tayo ng mga reports from our travel agencies, tour operators that there are guests who are canceling their supposed travel to Albay because they are worrying about their safety. So yun yung gusto natin sanang matulungan tayo na nasa tourism sector na mas ma-ensure ang bawat gustong bumisita ng Albay that it is so safe to visit Albay. Isinara na ang mga tourist spots sa loob ng danger zone bilang pag-iingat, pero maaari pa rin daw magpatuloy ang turismo kahit itaas ang alert level 4. May mga viewing point naman daw na nasa malayong lugar na maaaring puntahan ng mga turista. Ang ilang hotel dito sa Legazpi City tuloy lang din sa pagtanggap ng bisita. Ayon kay Albay Chamber of Commerce Trustee Moy Reynoso, patuloy ang paggana ng negosyo at komersyo sa buong lalawigan. It's business as usual for us here, especially for the Chamber of Commerce and for the tourism sector. We've seen a slight influx already of tourists coming in. At the same time, we're also noticing na because of the sensationalized news in other networks, na parang marami ring takot. Samantala, isang babaeng bakwit naman ang nasawi sa Tabaco City habang nag-e-evacuate dahil sa pag-aalboroto ng Mayon. Ayon kay Tabaco City Disaster Officer Jel Molaro, bedridden ang biktima dahil sa stroke at inilipat sa dalawang magkaibang ospital sa probinsya dahil sa kanyang kalagayan. Nilinaw ng LGU na hindi nasawi ang evacuee sa loob ng evacuation center at hindi rin dahil sa evacuation ang kanyang sakit. Nakipag-ugnayan na ang mga opisyal ng DSWD sa pamilya ng biktima. Pinky, dalawang volcanic earthquake at 209 na rockfall events ang naitala ngayong araw ng PHIVOLCS Mayon Volcano Observatory. Dagdag pa riyan ang halos 50 or 46 to be exact, 46 pyroclastic density current events o yung tinatawag dito na uson. Patuloy rin ang pamamaga ng bulkan at nagbuga ang bulkang Mayon ng mahigit 1,300 tons ng sulfur dioxide. At bukod nga sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon na Pinky ay pinaghahanda na rin ng probinsya ng Albay ang mga residente nito sa posibleng epekto naman ng malakas na pag-ulan. Kanina lamang ay naglabas ng direktiba si Albay Governor Noel Rosal kung saan sinususpindi na yung face-to-face classes simula Biyernes sa lahat ng antas dito sa lalawigan. Balik sa iyo, Pinky. Paulo, sakaling itaas ang alert level 4, may mapupuntahan pa ba yung mga turista? Oo, Pinky. In fact, kahapon yung Kagsawa Ruins na park ay isa sa mga viable options na pwedeng puntahan ng mga turista dito sa lalawigan ng Albay dahil ang Kagsawa Park ay nasa 10 kilometers mula doon sa permanent danger zone. Pwede rin silang mag-avail dito, Pinky, ng mga hotel na may mga rooftop kung saan pwede rin nilang makita yung view ng Mayon nang hindi kinakailangang lumapit sa mga danger zones tulad ng 6-kilometer permanent danger zone. Pinky. Matanong ko na rin, Paolo, may balak ba yung LGU na kasuhan yung mga nagpapakalat ng mga peking litrato? Actually, Pinky, kanina tinanong natin si Mr. Billy Balin at sinabi naman niya na may mga ibang content creator na nag-delete na
ng mga AI-generated images. Pero patuloy daw nilang minamanmanan ang mga lumalabas na impormasyon sa social media at hanggat maaari daw para daw makasiguro at malaman na talagang verified yung mga image at hindi gawa-gawa ng AI, dalawa lang yan. Either tumutok sila sa mga programa ng pambalita tulad natin dito sa Billionario News Channel or sa Abante, o di kaya'y tingnan din yung photos ng mga Mayon volcano photographers o di kaya nung Department of Tourism Region 5 at yung Albay Provincial Tourism Office para doon nila makita kung ano ba talaga yung mga shots o yung latest na kuha mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pinky. Maraming salamat, Paolo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Legazpi City sa Albay. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.